May mga hinarang na namang mga Pilipino mangingisda ang mga tauhan ng China sa Bao de Masinloc, pero agad naman itong na-rescue ng ating Philippine Coast Guard. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Let's do this. May mga hinarang na namang Pilipinong mangingisda ang mga tauhan ng China sa Bao de Masinloc. To the rescue naman ang Philippine Coast Guard. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kami naghanap buhay lang. Bakit ganoon? Kuha ito ng isa sa mga mangingisda sa Bao de Masinloc kahapon sa kasagsagan ng pambubuska sa kanila ng China Coast Guard at China Navy. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ito tanghali bago makasampa sa fishing grounds ng Bao de Masinloc ang bangkang FFB Prince LJ. Hinarang ng mga barko ng China ang daanan ng bangka ng mga mangingisdang Pilipino bandang 16 nautical miles ang layo sa pangisdaan. Grabe talaga tong China, no? Ayaw tumigil. Buena mano po to na paggaganyan nila sa atin ngayon tong 2026. No, hindi po talaga sila tumitigil sa pangaharas po sa ating mga mangingisda. At tanging yan lang po ang kabuhayan nila. Sinabi nga ni Kuya kanina, 'di ba? Nangingisda nga lang daw naman sila. Bakit daw sila ginaganyan? 'Di ba? Ganyan po kalupit tong lecheng mga tsekwang to. At binugahan ang mga mangingisda natin ng sirena. Grabe. Tutuusin, trespassing talaga sila di ba, sa ating teritoryo. Pero di ba, talagang ginagawa pa rin po nila yan. Tapos pagdating po sa international law, kapag sila ang nalalamangan, sinasabi nila na tayo daw ang gumagawa daw ng provocation, tayo daw ang gumagawa ng hindi maganda. Pero nakikita naman ng buong mundo na sila po talaga ang gumagawa ng kabalbalan dyan sa ating mismong teritoryo sa Bao de Masinloc. According to the Filipino fishermen, their intention was to conduct fishing expedition even before they arrive on that area. The PLA Navy 621 and China Coast Guard already started harassing them by dangerous maneuver, blocking, and even with the use of siren. Isipin nyo, di ba? Bangka, kita mo, bangka lang yung mga yan. Tapos haharangan mo, iboblock mo yung ano nila. Siyempre, pagka durug yan, bangka lang yan eh. Pwede talagang mamatay o masaktan ng mga mangingisda natin dyan. Grabe talaga itong China, hindi nag-iisip. Mga walang kwenta talaga. Ang BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa lugar kasabay rin ang paghahanap sa isang nawawalang mangingisda noong nakaraang linggo, agad rumesponde at pinuntahan ng mga mangingisda at nirescue ang mga ito. Buti naman, no, talagang active ang ating mga mga PCG diyan at talagang buti at talagang nandiyan dyan sila sa lugar na yan. Kung hindi, baka din na natin alam kung ano na naman ginawa ng diyan ng mga tsekwang yan. We were able to contact the Filipino fishing boat and meet the Filipino fishing boat at a particular location. And we allowed the Filipino fishermen to board the Philippine Coast Guard vessel. Yun. We conducted medical examinations sa ating mga mangingisdang Pilipino. We also provided them food when they boarded the Coast Guard vessel, and we also gave them fuel for them to sustain their fishing expedition. Dapat po talaga na mabantayan po ng ating PCG ang ating mga mangingisda. Lalong-lalo na po dyan sa Bao de Masinloc. Sobrang mainit po ang lugar po na yan sa mga Chinese vessel po na yan, ng mga lecheng, mga tsekwa na yan. Kailangan po bantayan po talaga yan. At lahat po ng ating teritoryo sa buong EEZ natin sa West Philippine Sea. Kasi nga tuso po talaga yung China. At baka mamaya doon sa mga hindi nga po nababantayan, baka mamaya natatambakan na naman po yun ng buhangin. At napupondohan na po nila yun para tayuan po nila na naman ng panibago po nilang military base. No? Sana wag naman po sana. Yung alam niyo naman po yun, di ba, yung artificial island. Pero dapat talaga pong wag pong mabaliwala ng ating gobyerno ang pagbabantay dito po sa ating mga mangingisda at bigyan po nila lagi ng tulong yung mga yan. Kasi po, hirap na po silang mangisda sa sarili nating teritoryo. Kailangan po talaga nagagabayan o talaga nababantayan po yan ng ating mga PCG. Para hindi na po talaga sila maabuso ng China. Ayon sa PCG, nangingisda pa rin sa Bao de Masinloc ang bangka ngayong araw. Nakabantay pa rin ang BRP Cape San Agustin, maging ang mga barko ng China nambuska sa mga mangingisda natin. Dapat lang talagang panindigan natin yan. Talagang, syempre atin yan eh. Diba, teritoryo natin yan. Ipakita natin na hindi tayo natatakot sa kanila. Bagamat hindi po tayo gaganti. Di ba nga po? Ganun po ang diskarte po kasi dyan hindi po tayo pwedeng gawin din natin yung ginagawa nila sa atin. Kasi po, baka po makalabag tayo sa international law. Hayaan na lang po natin yung China
ang gumawa ng ganyan sa atin. Para po pagdating ng finals, no, alam niyo naman po, no, wala talaga silang laban. Bukod sa masasangsyonan na sila masasangsyonan, makikita talaga ng buong mundo, lalo na po ng UNCLOS at ng international law, na sila po talaga ang gumagawa ng kabalbalan sa atin at hindi po tayo gumaganti. Ganun pong magandang diskarte talaga dyan. At ang ating mangingisda, wag po sanang tumigil na mangisda dyan sa ating teritoryo. Bagamat talagang yan lang po talaga ang kanilang hanap buhay, no choice din po talaga sila. Pero ipakita talaga natin na kaya natin sila na makipagsabayan dyan sa ating mismong teritoryo. Dapat lang talaga bantayan po yan ng PCG lagi. Ito ang unang naitalang insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ngayong taon. The harassment of the Filipino fishermen in Bajo de Masinloc is not new. Tama. We ended the year last year kung saan ang ating mga isdang Pilipino naman sa Sabina Shoal was also subjected to Tama. water cannon by the Chinese Coast Guard. 'Di ba? Grabe tong China, no? Actually, nung 2024 pa, 'di ba? Hanggang 25 hanggang ngayon, Vienna Mano to 2026, 'di ba? Dire-diretso ang pangharas nila sa atin, no, sa sarili nating teritoryo. Alam ko marami na po sa inyo, no, na nabubuisit na sa inyo na sinasabi niyo bakit kasi hindi tayo gumante, hindi tayo maganyan. Hindi po kasi pwedeng basta-bastang ganun. Unang-una po, 'di ba, alam niyo naman po 'yan na mahina po pa tayo. Hindi natin kakayanin ng China ng ganun-ganun lang. At una-onti rin ng ating mga barko. Kung makikipagsabayan po tayo dyan, pag nabutas ang onti pa nating barko ngayon, paano na po tayo, di ba? Kailangan po talaga mag-ipon pa po tayo ng ating mga barko dyan at ang ating sandatahang lakas. At unang-una, yun nga, sinasabi ko sa inyo sa international law, kailangan tayo ay, kumbaga, law-abiding country dapat tayo. Diba? Tayo ay sumunod sa international law, sa batas. Para wala pong masasabi ang UNCLOS sa atin. 'Di ba? Tayo talaga ang gumagawa ng kabutihan diyan at hindi po ang China. Pero alam naman na po ng buong mundo na talaga po yung China po talagang gumagawa ng kabalbalan diyan. Ayon sa Philippine Navy, higit dumoble ang bilang ng mga Chinese vessels sa 41 sa unang linggo ng Enero kumpara sa 20 sa unang linggo ng Disyembre. They're already illegal within our EEZ, but compared to the data that we have, these are still within the normal numbers that we monitor. Pero hindi na nagpapatinag ang mga Pilipinong mangingisda. Yun. The confidence of the Filipino fishermen with the effort of the national government through the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, mas napagtibay nito ang Yun. kanilang pag-asa na muling makakapangisda silang malaya. So, Saka kasi yung sabi ko kasi inyo, 'di ba, no choice sila. Wala silang ibang pwedeng pangisdaan kundi diyan. At yan lang po ang kanilang hanap buhay, 'di ba? At sanay na sila. Lagi araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos, 'di ba? Na kapag lumaot sila, ay nandiyan tong China at harasin sila. Kumbaga nasanay na talaga sila. At yun nga, pinapaigting na rin talaga ng ating gobyerno, lalo po ng PCG, ang kanilang presence diyan, no? Kailangan talaga mabantayan po nila ang ating mga mangingisda para po hindi na po talaga maulit yung nakaraan lang na winater cannon talaga sinahalos madurog yung bangka nila at talagang marami pong nasaktan at nasugatan. 'Di ba? Kailangan talaga ipakita natin sa China na sila ay trespassing, no? Bagamat hindi tayo makakapalag sa kanila talaga ng sabayan, 'di ba? Kailangan lang talaga na wag tayong titigil, wag natin ipakita sa kanila takot tayo sa kanila. 'Di ba po? Kasi po ang ating mga mangingisda po talaga, kahit ano pong gawin ng China sa kanila, no choice talaga sila eh. Yan ang hanap buhay nila. Lalaot at lalaot sila diyan kahit delikado. Wala po silang choice. Kaya po talaga, kumbaga sabi ko nga, 'di ba, nasanay na rin sila. At kailangan po nilang masanay dahil wala po silang ipapakain sa kanilang mga pamilya kapag hindi po sila nangisda dyan sa ating teritoryo sa Bajo de Masinloc. Real talk yan. Philippines. Our patrol plans are in place. We have escalated them compared to 2024, 2025. So an increase in our maritime domain awareness flights Yun. and patrols by sea. Yun, dapat damihan ang presence ng aircraft natin dyan, ng mga helicopters, syempre ng mga PCG vessel din po natin, no, yung maritime natin. Kailangan po talaga makita ng China na talagang maigting tayo sa pagbabantay sa ating teritoryo. Para hindi po sila nag-iisip na, ay, wala talaga silang palag sa atin. Gawin lang natin ang gawin to. Kamo pag nandiyan tayo, wala sila. Umiiwas sila, di ba? Hindi dapat ganun. Dapat talaga manatili ang presensya ng ating PCG dyan sa ating EEC. Lalong-lalo na nga po dyan sa Bajo de Masinloc. There be a need because of the possibility of increasing number of Chinese Coast Guard vessels. We would be strategically aligning our assets in the West Philippines. Yes.
Mariin naman pinabulaanan ng PCG ang patutsyada ng China na pangiimbento umano ng kwento sa hanay ng Philippine Coast Guard sa mga insidente sa West Philippine Sea. Kitang-kita naman, di ba? Grabe talaga tong China, no? Talagang sila ang nag-iimbento. At unang-una, hindi tayo magkakaroon ng ganyang sistema dyan sa ating sariling EEC kung hindi sila nangaharas. Ay, ang kitang-kita ng water cannon pa sila, di ba? Tapos, sasabihin nila, tayo ang gumagawa ng kwento. Kabalbalan talaga ng China, gagawin talaga nila lahat para bumango sila. Pero alam naman po ng buong mundo na sila talaga ang gumagawa ng hindi maganda dyan. It is not true to say that we have publicized, manipulative, aggressive, made-up stories or incidents in the West Philippines. Tama. Na witness ninyo firsthand the aggression that is being conducted by the Chinese Coast Guard and the PLA Navy and the Chinese Maritime Militia. Hindi naman pwedeng i-edit na. Hindi mo pwedeng i-edit ang PCG yan. Kitang-kita naman nagwa-water cannon sila. Kitang-kita nangahabol sila. Kitang-kita nang babangga sila. Kitang-kita nangaharang sila at kitang-kita nang sisirena sila. 'Di ba yung maingay? 'Di ba? At yung kailan nga lang talaga yung mga mangisda natin nasaktan dahil water cannon nila mga siraulo, mga Chinese na yan. Sila po ang gumagawa talaga ng hindi maganda dyan sa ating teritoryo. Kung tutuusin nga, kung usapang teritoryo o bahay, kung sa bahay, 'di ba? Pumasok ka sa bahay na may bahay, trespassing ka nun, 'di ba? Trespassing talaga yan. Yung China sa ginagawa nila sa atin. Tapos sila pa yung malakas ang loob na sabihin na tayo daw ang nambabaliktad. Tayo daw ang nag-iimbento ng usap. Grabe tong China. Videos, for example, that we are releasing this afternoon is not something that was produced by the Coast Guard. Tama. It came from the Filipino fishermen themselves. Tama, galing talaga sa mangingisda natin, 'di ba? Hindi yan inimbento ng PCG. Bakit tayo mag-iimbento kung talagang automatic sila talaga yung pumupunta sa atin para mangharas? Hindi natin kailangan mag-imbento para bumango pangalan natin o bumango yung Pilipinas na para katigan tayo ng ibang bansa. Mulat sa pool na alam na ng buong mundo yung China ang gumagawa ng kabalbalan diyan. 'Di ba? Kasama pa natin yung dati yung international media, sila mismo, yung international media water cannon, tinamaan sila ng water cannon ng China. Kaya doon nila nalaman talaga ng buong mundo na talagang tong China yung gumagawa ng kabalbalan dyan. Diba? Correct me if I'm wrong, kung BBC ba yun, yung mga reporter na yun na water cannon talaga sila. Halos mawasak din yung, diba, yung vessel natin nun, yung pinaglalagyan ng mga reporter na yun, diba, international media. Kaya doon talaga pumutok na talaga yung China talaga ang gumagawa ng hindi maganda dyan. International media mismo ang nakaranas. Nakapanakit sila ng international media. Kaya maling-mali yung ginagawa na to ng China sa atin talaga mulat sa pool. Something that was produced by the Coast Guard, it came from the Filipino fishermen themselves. So, hindi tayo katulad ng China na sila mismo ang nag-edit ng video nila. Tama. Para sa GMA Integrated News. Ayun lang po, ano po makokomento nyo sa ating napanood na to na video na panibagong pangharas na naman sa atin ng China dyan sa Gaudi Masinloc. Ang comment ka dyan sa baba at syempre maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka hanggang dito. Huwag mong kalilimutan mag-like sa ating video, malaking tulong sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin kung gusto mo mag-subscribe, kung gusto mo ng mga ganitong content. Until next time, mag-iingat ka. God bless and peace out. Bye.